Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. So ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyang tunay na tagapagbiyaya, siyang tunay na mapagpatawad sa kanyang mga alipin. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah nang walang bahid ng anumang pagtatambal sa Kanya. At ganun din tayo'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at tuwing propeta na pinadala sa sangkatauhan bilang habag, awa at pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatruk khairan illa dalla umatihi alay, walam yatruk syarra illa haddara hamin. Na kung saan si Propeta Muhammad ay walang iniwan sa atin na anumang kabutihan na makakabuti para sa kanyang umma maliban na lamang kanya itong itinuro at tayo ay ginabayan mula dito. At ganun din wala siyang iniwan na anumang kasamaan na makakapinsala para sa kanyang umma maliban na lamang kanya itong binigyan ng babala at ipinagbawal ito sa atin. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, palagi tayong magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot na katulad ng paaralan na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na paulit-ulit nating naririnig, di ba? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na datnan kayo ng kamatayan maliban na lamang kayo ay mga tunay na mga mananampalataya. Takot na magiging dahilan para sundin natin ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takot na magiging dahilan para iwasan, layuan natin kung ano yung mga ipinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takot na magiging dahilan para sundin natin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at takot na magiging dahilan para layuan natin, pakaiwasan natin ang anumang uri ng bidaa o pagbabago sa ating pananampalataya. So alhamdulillah mga kapatid sa Islam, lubos tayo nagpapasalamat sa Allah sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob niya sa atin, katulad na lamang ng tagpo na ito na tayo ay nagsasama-sama upang dakilain, alalahanin at matuto sa pananampalataya nang sa ganon ay higit natin masamba ng tama ang Allah subhanahu wa ta'ala. At wala naman tayo ibang layunin kung bakit tayo nagsasama-sama dito maliban na magkamit tayo ng gantimbala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos natin magpasalamat sa Allah, alhamdulillah, nagpapasalamat tayo sa bumubuo ng programa na ito na kung saan nagbigay sa atin ng pagkakataon. Alhamdulillah, alhamdulillah, na ngayon ay makaupo sa inyong harapan at makapagbigay ng kahit kaunting paalala na kung saan dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapakinabangan natin. Dahil unang-una ito ay paalala sa akin at pagkatapos sa inyo. Okay? At alhamdulillah, sa mga taong nandito ngayon, alhamdulillah, nagpapasalamat ako sa inyo, bagamat busy kayo, subalit pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon upang makinig at matuto sa ating pananampalataya. So, alhamdulillah mga kapatid sa Islam, ang topic natin ngayon ay patungkol ito sa ikhlas. Okay? Ang ikhlas mga kapatid sa Islam, ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng taos-puso, sincere sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang gawain na pwede natin gawin na kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan mga kapatid sa Islam, isa sa pinakamalaking katuruan ng Islam na dapat natin malaman at dapat natin matutunan ay ang sinabi ng ating mga ulama.
Okay? Ito yung aslul amal. Ito yung ugat ng mga gawain na kung saan siguro sa atin dito, meron tayong mga balik Islam na mga tagapakinig at ganoon din meron tayong mga tagapakinig na mga born Muslim marahil at dapat natin malaman mga kapatid sa Islam na kung saan hindi matatanggap ang syahada o ang pagsaksi ng isang tao na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah kapag wala sa Kanya itong bagay na to. Okay? Ganon din yung mga pagdarasal na ginagawa natin. Yung sala. Ganon din yung pagbibigay natin ng kawang gawa at zaka. Ganon din yung ginagawa nating pagsamba na tinatawag na pagpapasting o yung pag-aayuno. At ganon din mga kapatid sa Islam, maski yung tinatawag na Hajj at lahat ng ibada na kinalulugdan o minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ito dadaan sa tinatawag na ikhlas o yung pagkakaroon ng taos-puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, sabi niya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit nitong kahulugan, walang ibang dahilan ng pag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang na sila ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na merong dalisay na mga puso. Ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng gawaing pagsamba na kalakip nito mga kapatid sa Islam ay yung pagkakaroon natin ng dalisay na layunin o malinis na puso para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ang lahat ng gawain ang tinitignan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinitignan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang nasa intensyon ng tao. Kung ano ang layunin ng tao. Kung ano ang nasa puso ng isang tao. Wa in kanat salihan pasalih, kung ito ay naging maganda, naging maayos, magiging maganda din ang resulta at bunga ng kanyang mga gawain. Sa kabilang banda, kapag hindi naging maganda yung layunin o intensyon ng isang tao sa kanyang mga ginagawang pagsamba, ay hindi din magiging maganda yung resulta at bunga ng kanyang mga ginagawa. Kaya sinabi ng ating mga ulama, ang isang tao na humaharap sa kanyang Panginoon sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasala, gumagawa ng pagsamba, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang merong kadalisayan ng kanilang mga puso, na anumang gawain na ginagawa niya ay ginagawa niya para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tutulong sa tao na yun para maging maayos ang kanyang mga gawain. Kaya minsan nagtataka tayo na meron tayong mga gawain na unang beses lamang natin ginagawa at nagkakaroon tayo ng kaba sa puso natin, nanginginig tayo, subalit kapag dumating sa atin yung ikhlas o pagkakaroon natin ng taos-puso sa Allah subhanahu wa ta'ala, maski tayo, namamangha tayo na, nagagawa natin, natatapos natin yung ginagawa natin ng napakagandang paggawa. Bakit mga kapatid sa Islam? Dahil yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala dumadating sa kanyang alipin once na siya ay nagkaroon ng dalisay na layunin sa kanyang mga ginagawa. At ang ikhlas mga kapatid sa Islam, ang ikhlasun niya
Ayon sa ating mga ulama, mahalluha fil qalb. Ang lugar nito ay sa puso ng tao na nangangahulugan na kapag gusto mo gumawa ng gawaing pagsamba, gawaing ibada, na dapat natin malaman na hindi na dapat natin ito sabihin o ipagkalat pa sa iba. Hindi mo na kailangan pang i-post, hindi mo na kailangan pang sabihin sa tao na nagsasala ako palihim para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na. Bagkus ito ay isa sa puso mo lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan iisipin mo na ito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya gagawin mo ang bagay na to para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ikhlas, mga kapatid sa Islam. Si Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nagsabi, "Ubudiyatil qalb a'dam min ubudiyati al-jawarih." Sabi niya, ang gawaing pagsamba ng puso, katulad ng ikhlas, ng pagmamahal, ng pananalig, pagtitiwala, pagkatakot, o iba pang mga pagsamba na ginagawa ng puso, ay mas dakila ito o mas obliga ito kaysa sa mga pisikal na gawaing pagsamba ng ating katawan. Na kung saan ang gawaing pagsamba ng ating katawan, ito ay nauobliga sa bawat oras. Anong kahulugan? Hindi ba ang gawaing pagsamba ng ating katawan, mga kapatid sa Islam, ito ay may nakatakdang oras. Katulad ng Salatul Fajr, ginagawa natin sa madaling araw. Salatul Duhur, ginagawa natin sa tanghali. Salatul Asr, yung ginawa natin ngayon dito sa Saudi, di ba? Salatul Maghrib, Salatul Isha, may Salatul Duha, di ba? May Salatul Istisqa na ginagawa sa paghihingi ng ulan, na kung saan ang gawaing pagsamba ng ating katawan, na ginagamit yung katawan natin, ito ay merong nakatakdang oras. Okay? Subalit, ang gawaing pagsamba ng puso, katulad ng ikhlas, pagkakaroon ng taos puso, pagmamahal, pananalig, pagtitiwala, pagkatakot sa Allah, ito ay dapat segundo na dapat nagkakaroon ito ng tama na layunin. Okay? Nagkakaroon ito ng tamang layunin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng gawaing pagsamba natin, subalit mga kapatid sa Islam, marapat sa atin na palagian natin i-check yung gawaing pagsamba ng ating puso segundo ng takbo ng ating buhay. Okay? Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang subukin kayo, para bigyan kayo ng pagsubok kung sino sa inyo ang gagawa ng pinakamainam at pinakamabuting pagsamba o pinakamabuting gawain. At sinabi ni Imam Fudayd rahimahullah, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, patungkol sa aya o sa pagpapaliwanag sa aya na ito, sinabi niya, hindi magiging katanggap-tanggap ang gawaing pagsamba hanggat hindi ito napapaloob sa dalawang kondisyon. Okay? Ang una, ito ang ikhlas, pagkakaroon ng taos-puso, sincere para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa ay yung tinatawag na mutabaa o yung alinsunod sa kapamaraanan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya naman mga kapatid sa Islam, baliwala o nonsense, sayang ang lahat ng pagsisikap mo na gawaing pagsamba kung wala naman ito sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Katulad na lamang, magbigay tayo ng halimbawa,
Nakikita natin yung mga kapatid nating mga hindi Muslim na kapag dumadating sa kanila yung kanilang mga okasyon o kaya yung mga katulad na lamang ng Semana Santa o ano pa mang mga ginagawa nila, yung mga araw na ginagawa nila, yung pag-alaga sa paniniwala nila, na kung saan makakakita tayo ng mga tao na sinusugatan nila yung kanilang mga sarili. Sinasaktan nila yung mga kanilang mga sarili. Mga kapatid sa Islam, hindi ito gagawin ng isang tao maliban na lamang na sila ay ikhlas o dalisay yung kanilang layunin sa paggawa ng ganung mga gawain. Subalit, sinabi nga natin, nonsense o sayang, walang pakinabang ang gawain na kung saan ito ay hindi alinsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin natin na ikhlas sila sa ginagawa nila, taos-puso sila, dahil ikaw sasaktan mo yung sarili mo na wala kang mapapala. Di ba? Sasaktan mo yung sarili mo, susugatan mo yung sarili mo. Subalit mga kapatid sa Islam, tandaan natin na ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ito ay hindi alinsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad na lamang sa atin bilang mga Muslim, na tayo ay, bago tayo yumakap sa Islam, especially ako, baging Islam, iniwan natin kung ano yung mga nakasanayan natin. Iniwan natin kung ano yung mga nakasanayan natin at isa na dito yung pagdiriwang natin ng kaagawan. Unang-una na makikita natin sa mga Muslim, nung tayo ay hindi pa Muslim, sila ay hindi nagdiriwang ng birthday o kaagawan. Kaya nung pumasok tayo sa Islam, malinaw sa atin na sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ipinagbabawal ang pagdiriwang ng birthday. Kahit pa agabikin mo yan mga kapatid sa Islam, kahit pa na makakita ka ng mga Muslim na nagdiriwang niyan at gumawa ng ibang gawain na kung saan madami silang gumagawa ng gawain ito ay hindi alinsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman dapat pakaiwasan natin, pakalayuan natin dahil al-jaza'u min jinsil amal. Ang gantimpala ng mga gawain mga kapatid sa Islam, binabatay ito sa uri ng gawain. Binabatay ito sa uri ng gawain at hangarin layunin ng isang tao. Kaya ganun na lamang kahalaga, kaimportansya ang pagkakaroon ng magandang layunin o hangarin sa anumang mga gawaing pagsamba o kahit anumang gawain. At nabanggit din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi niya, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bumabatay sa itsura o kayamanan ng isang tao. Bagkus ang higit na tinitignan o pinagbabatayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang nasa loob ng ating puso. Kung ano ang ating layunin at kung ano ang ating mga ginagawa. Kaya naman mga kapatid sa Islam, bakit natin ito pinag-uusapan? Dapat natin malaman na napakahalaga sa atin bilang isang Muslim na palagian natin suriin ang ating mga puso sa pagkakaroon ng tinatawag na ikhlas. Dahil kung ang ikhlas, ang pagkakaroon ng taos-puso mga kapatid sa Islam, mula sa mga gawaing pagsamba, katulad ng sala, ng pag-aayuno, pagbabasa ng Quran, sa lahat ng gawaing pagsamba. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng ikhlas, taos-pusong layunin para sa Allah, makakaasa siya na magkakaroon siya ng gantimpala, dakilang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga kapatid sa Islam, dapat natin malaman at dapat pakaingatan natin. Dahil ang kawalan ng ikhlas
o yung hindi mo pagkakaroon ng malinis, dalisay na layunin sa anumang mga pagsamba, dapat natin malaman na ito ay meron itong malaking kaparusahan o pananagutan sa kabilang buhay. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbigay sa atin ng babala. Nagbigay siya sa atin ng babala patungkol sa kapahamakan na hatid ng kawalan ng ikhlas. Nagbigay ng babala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kapahamakan ng kawalan ng tinatawag na ikhlas o taus-puso sa gawaing mga pagsamba. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sabi niya, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah thalatha. Alayhi rajulun istushhida wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Wa rajulun wasa'a Allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mal. Ang unang taong lilitisin, hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom sa Yawm al-Qiyamah, una na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay taong napaslang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taong napaslang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, taong may kaalaman at itinuro ang kanyang kaalaman at binasa ang Quran. Ikatlo, taong mayaman, pinagkalooban ng kayamanan at ginamit sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kaya mga kapatid sa Islam? Mamaya malalaman natin. Ang unang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unang lilitisin sa araw ng paghuhukom, kanyang binanggit ay yung taong napaslang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'utiya bihi, fa'allafa ni'amahu, fa'alafaha. Siya ay tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipapaalam sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng biyaya na nakamit niya dito sa mundo nung siya ay nabubuhay pa. Lahat ng biyaya na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo nung siya ay nabubuhay pa, ipapakita yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang tao na yun ay hindi niya magagawang itanggi ang lahat ng mga biyaya na nakamit niya dito sa ibabaw ng mundo. Mula sa mga biyaya, mga yaman, maski yung papuri ng tao, ipapakita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid sa Islam, tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fama 'amilta fiha?" Ano ang intensyon mo? Ano ang layunin mo? Ano ang hangarin mo? Bakit mo ginawa yung bagay na yun? O yung gawain na yun? Sasabihin ng tao na to mga kapatid sa Islam, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Kanyang sasabihin, ako ay nakipagjihad, nakibaka hanggang sa ako ay napaslang, namartir, alang-alang sa iyo, ya Allah. Ito ang sasabihin ng tao na yun, mga kapatid sa Islam. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang higit na nakakaalam sa kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. Ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na yun, "Kaddabta, walakin nakatalta lianna yuqal jari'un faqad qil." Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na to, sinungaling ka sapagkat ginawa mo yun upang sabihin ng mga tao na ikaw ay matapang. Subhanallah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulkiya finnar. At tuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika para kaladkadin ang tao na ito patungo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadan billah.
Ikalawa, mga kapatid sa Islam, nariritisin, hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom ay yung taong nagsaliksik ng kaalaman at itinuro ang kanyang kaalaman at isinauro, binasa ang Quran. Katulad ng ginagawa natin, mga kapatid sa Islam. Dapat matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kabilang tayo sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman. At darating yung panahon, insyaallah, na kapag marami na tayong natutunang kaalaman, hinahangad din natin sa iba, sa ating mga kapatid, na ituro yung mga kaalaman na natutunan natin. Subalit maging maingat tayo, mga kapatid sa Islam. Bakit? Dahil ang mga taong nagtangan ng kaalaman at itinuro yung kaalaman, katulad ng binanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kabilang sila sa mga unang lilitisin, hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At ganun din, mga kapatid sa Islam, fa'utiya bihi fa'alafa ni'amahu fa'alafaha. Ipapaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na ito ang lahat ng mga biyaya na nakamit niya dito sa ibabaw ng mundo nung siya ay nabubuhay pa. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fama amilta fiha." Ano ang layunin mo? Ano ang hangarin mo? Ano ang intensyon mo? Bakit mo ginawa yung bagay na yan? Sasabihin ng tao na ito, mga kapatid sa Islam, "Ta'allamtu al-'ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Ako ay nagsaliksik ng kaalaman at ibinahagi sa iba at binasa ko at isinauro ko ang Quran para sa iyo, ya Allah. Hanala, ikhlas. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam kung ano yung nilalaman ng ating puso. Anong sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na to? Kadzabta. Walakin nata'allam taliyukal aliman wa qara'ta al-Quran liyukal huwa qari faqad qil. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na to, sinungaling ka sapagkat ikaw ay nagsaliksik ng kaalaman para sabihin ng mga tao na ikaw ay maalam. Subhanallah. At isinauro mo ang Quran, binasa mo ang Quran para sabihin ng mga tao na ikaw ay mahusay sa pagbabasa ng Quran. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Katulad ng nangyari sa nauna, uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika para dalihin kadad-kadin ang tao na ito patungo sa naggagabrab na apoy ng impyerno wa iyadan billah. At ganun din, mga kapatid sa Islam, yung pangatlong tao nalilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun wasa'allahu alayhi wa atahu min asnafil mal. Taong pinagkalooban ng kayamanan at ginamit sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, ipapaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya na nakamit dito sa ibabaw ng mundo. At wala siyang maitatanggi na nakamit niya yung mga biyaya na yun. At tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fama amilta fiha." Ano ang layunin mo? Bakit mo ginawa yung bagay na yan? Sasabihin ng tao na to, ako ay nagbigay ng kawang gawa, ako ay nagbigay ng sadaka para sa iyo, ya Allah. Alang-alang sa iyo, ya Allah. Subalit anong sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kadzabta. Walakin nafa'alta liyuqal jawad faqad qil. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na to, sinungaling ka sapagkat ginawa mo yung gawain na yan para sabihin ng tao na ikaw ay mabait at ikaw ay mapagbigay. At katulad ng nangyari sa nauna at ikalawa, uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga malaika para kadad-kadin at dalihin ang tao na ito para sa naggagabrab na apoy ng impyerno wa iyadan billah. Mga kapatid sa Islam, nang marinig ang hadith na ito ng isang sahaba o sahabi na si Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah, umiyak siya ng labis na pag-iyak. At tinanong siya ng mga sahaba, ng mga kasama niya, kung ano ang naging dahilan, ano ang dahilan, bakit siya umiiyak ng labis na pag-iyak.
Ang sagot ni Muawiyah bin Abi Sufyan, dahil naalala ko ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala ko ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang kanyang gustuhin ang buhay dito sa mundong ibabaw. Sino man ang kanyang gustuhin ang buhay dito sa ibabaw ng mundo, ang lahat ng pagamuti dito sa ibabaw ng mundo ay ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi madamot. Subhanallah. At ang gantimpala ng kanilang intensyon, ng kanilang layunin sa kanilang mga ginagawa na mga pagsamba ay para lamang dito sa ibabaw ng mundo. Karugtong ng aya, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit sa kabilang buhay, sila yaong mga taong walang makakamtan mula sa kanilang mga ginagawa maliban sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy ng impyerno. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung titignan natin kung ano ang dahilan ng nagdala sa kanila sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung kawalan ng tinatawag na ikhlas o pagkawala ng ikhlas o taos-puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, sabi niya, فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة. Pagkatapos nito mga kapatid sa Islam, kinukwento ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu yung hadith na narinig niya mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung matapos na banggitin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung hadith na yun, ay medyo pinalo niya ako sa aking tuhod. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Hurairah, ulaika thalatha, ang tatlong yaon, yung nabanggit na tatlo na yon, awwalu khalqillahi tuza'alu bihimun naru yawmal qiyamah. Sila yaong mga taong unang lilikhain, bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila din yung mga unang taong lilikhain na masisiryaban ng apoy sa araw ng paghuhukom wa iyadan billah. At ito din yung naging dahilan mga kapatid sa Islam kung bakit bago pa lamang isinasalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu itong hadith na ito, siya ay lumuluha, umiiyak at nabanggit na siya ay nawawalan pa ng malay. Dahil mga kapatid sa Islam, dahil siya mismo ay pwedeng pasok doon sa may kaalaman sa Quran at nagpapakitang tao. Subalit ganun na lamang ang takwa, ang takot ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at ganun na lamang din ang takot ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun sila nangangamba sa pagkakaroon ng tamang layunin sa tuwing sila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Babalik tayo sa atin mga kapatid sa Islam. Sino tayo? Sino tayo para hindi tayo matakot? Sino tayo para hindi mangamba na yung intensyon natin ay hindi tama at gagawa tayo ng pagsamba na yung intensyon natin hindi man lamang natin sinusuri, hindi man lamang natin chinicheck. Mga kapatid sa Islam, ito ay paalala unang-una sa akin at pagkatapos sa inyo na nagawin natin sa ating mga sarili, mga kapatid sa Islam, na palagian natin, suriin, i-check yung ating mga puso sa tuwing tayo ay sasamba o gagawa ng gawaing pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tandaan natin mga kapatid sa Islam, si Iblis, siguro marahil lahat tayo kilala natin si Iblis, si Shaitan, o mas kilalang Satanas. Diba? Si Satanas o si Shaitan,
handa siyang tuksohin tayo. Anytime, kahit saan ka man, tutuksohin niya tayo para ang layunin natin, ang intensyon natin sa ating mga pagsamba ay huwag maging para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang papel ni Shaitan para sirain ang gawaing pagsamba natin. Para ang intensyon natin ay huwag maging para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan gagawin niya ang intensyon mo para purihin ka ng tao. O di kaya minsan gagawin niya ang intensyon mo para magustuhan ka ng babaeng gusto mo. Subhanallah. Para ikaw ay kilalanin. Para ikaw ay maging magiting sa paningin ng mga tao. At doon mga kapatid sa Islam, doon mawawalan ng saysay ang mga ginagawa mo. Kahit pa ikaw ay nagbabasa ng Quran, kahit pa ikaw ay nagtuturo nito, kahit pa ikaw ay nagsasabuhay nito, ikaw ay nagsasadaka, nagkakawang gawa, nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung titignan natin mga kapatid sa Islam, mga dakilang gawaing pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit nawawalan ng saysay kapag ang layunin ng tao ay upang magpakitang tao. Ano? At itong mga paalala na ito mga kapatid sa Islam ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng naaabot ng mga paalala patungkol sa pananampalatayang Islam na magiging dahilan para tayo ay mapabuti bilang isang Muslim, ito ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na dumating sa atin yung mga paalala na ito, nang sa ganun ay matuto tayo at maiwasan natin na mapalayo sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya inuulit natin mga kapatid sa Islam, payo sa akin ito at ganun din sa inyo na ugaliin natin tignan palagi, suriin palagi ang nilalaman ng ating mga puso mula sa mga gagawin pa lamang natin at pagkatapos mula sa mga anumang gawain na ginawa natin dahil diyan tayo hahatulan at gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi mga kapatid sa Islam, ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Qiyamah, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya panduru hal tajiduna indahum jaza. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, puntahan ninyo sila na mga naging dahilan ng inyong pagpapakitang tao sa mundo at tignan ninyo kung meron ba kayong matatagpuan sa kanila ng mga gantimpala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, ana agna syurakai ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktu wa shirkahu. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa Islam, ako ang nag-iisa na walang pangangailangan kahit kanino man. Sino man ang gumawa ng gawain na may halong pagtatambal, liban sa akin, iiwanan ko siya at ang kanyang itinambal sa akin. Kaya't mga kapatid sa Islam, wag na wag kang magpapalinlang, wag na wag tayo magpapalinlang mula sa papuri ng tao, sa mga matatamis na sinasabi ng mga tao para sa atin, dahil gumagawa tayo ng kabutihan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, bilang panghuli mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam. Siya ang higit na nakakaalam kung sino ang kanyang tinatanggap at marangal para sa kanyang paningin. Kaya naman, palagi natin isama sa ating mga dua na nawa dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa mga alipin niya na nagtataglay ng taos-puso, ikhlas, at tanggapin niya sa atin ang lahat ng mga pagsisikap natin na gawaing pagsamba. At nawa linisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso mula sa nifaq at riya. Amin ya Allah. At karagdagan mga kapatid sa Islam, bilang pagtatapos, ang ikhlas mga kapatid sa Islam, para mas maunawaan natin,
ito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkaroon ng ikhlas. Okay? Kung ipinag-utos ito sa mga propeta, mas higit na ipinag-utos ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'abudillaha mukhlisina lahuddin. Sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala nang merong kayong dalisay at malinis na layunin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagkakaroon ng ikhlas, mga kapatid sa Islam, lalo na higit sa pagsasaliksik natin ng kaalaman, ito ay pinakamainam na gawaing pagsamba na magagawa natin bilang isang mga mananampalataya. At ang pagkakaroon ng ikhlas, mga kapatid sa Islam, mula sa ating mga gawain, ito ang mga gawain na kamahal-mahal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, mga kapatid sa Islam, dalangin ko sa Allah na nakapulutan natin ng aral itong maikling payo na ito, unang-una sa akin pagkatapos sa inyo. Hada wallahu a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.